May mga pagkakamaling minsan hindi natin sinasadya. Subalit sa matang nakatingin mula sa pusong ang tanging nais ay ang maging masaya. Tila ba sugat na mahirap maghilom ang pagkakamaling di sinasadya na biro ng pagkakataon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Medyo malalim ng gabi, pero okay lang. Malapit na ako makarating sa dormitoryo. Ang sabi pati ni RG, nasa dormitoryo lang daw si Miguel sa mga sandaling to. Siguradong magugulat siya kapag nakita niya ako. At ang una kong gagawin, ayakapin ko siya at halingan ko sa labi. Kasi sabik na sabik akong muling makita ang pinakamamahal ko. Kaya naman, konting tiis na lang. Malapit na ako, Miguel. Umanda ka talaga sa akin. Anong oras kaya uuwi si Romel? Malalim na kasi ang gabi. At ito, parang wala siyang balak na umuwi. Si RJ naman nasa kwarto. Kaya ito, kasama ko sa sala si Romel. Kasi naman, mas masarap magtambay dito sa sala. May malaking TV kasi dito, si Aling Yodi. May pinapanood kasi ako tuwing gabi. Yung Pulis ang Bida na paborito din panoodin ni Mama. Kaya tatapusin ko muna bago ako pumasok sa silid. Miguel, mahilig ka pala sa mga ganyang palabas. Pero kung sa bagay, magpupulis ka nga pala. Hindi naman masyado, Romel. Wika ako. Pero ewan ko ba, trip ko talagang panoodin ng palabas na to. Miguel, yung nangyari pala, pasensya ka na ha. Hindi ka pala ganun. Akala ko kasi gusto mo. Ha? Alin, Romel? Yung nakaraan, Miguel, nung tayo lang ang naiwan dito tapos kumakain tayo ng umagahan. Yun ba, Romel? Ang tanga mo. Di ko trip ang ganun. Sorry, Miguel. Akala ko kasi baklita ka talaga. Kasi naman sabi ni RJ, lambutin ka daw. Kaya sinubukan ko kung totoo. Baliw. Hindi lahat dapat mong paniwalaan, Romel. Pero kung ganyan nung tingin nyo sa akin, wala naman akong magagawa. Kaya nga, sorry na. Pero alam mo, Miguel, ang gwapo mo. Crush nga kita Pero straight ako Na-insecure lang siguro ako kasi napakagwapo mo. Romel, baka naman ikaw ang baklita. Umamin ka nga. Miguel, hindi straight talaga ako. Pero ang gwapo mo kasi talaga, Miguel. Mukha kang tomboy sa sobrang gwapo mo. Kaya siguro crush kita. Kasi para kang babae. Uy, Romel, puro kakalukuhan Tsaka, natapos na ang palabas. Di ko tuloy naintindihan.
Napakadaldal mo kasi. Ah, Oo nga, sorry. Kung gusto mo, tara dumungaw sa bintana tapos kwentuhan muna tayo. Wika ni Romel. Yan naman ito. Lumipat kami sa may malaking bintana. At dito kami nagpatuloy ng kwentuhan. Habang nakadungo kami, kitang-kita namin ang bawat dumadaan sa harapan ng dormitoryo. At may mga alitap-tap pa sa labas na nagliliparan sa may malaking puno sa gilid ng dormitoryo. Miguel, alam mo, sabi nila kapag may alitap-tap, may tikbalang daw. Romel, kasabihan lang yan. Pero ang sabi sa amin sa kwento ng lolo ko, minsan daw kapag may nakita kang isang alitap-tap, sundan mo lang daw kahit saan magtungo. Kasi dadalhin ka daw nito sa mga kayamanan. Yun ang sabi ng lolo ko. Hindi ko alam yun, Miguel. Pero eto pa. Pwede ka daw mag-wish kapag may dumapong alitap-tap sa kamay mo. Ititiko mo daw ang kamay mo habang nasa loob ang alitap-tap. Tapos, pipikit ka at mag-wish ka. At kapag tapos ka na mag-wish, papakawalan mo ng alitap-tap. Hindi ko alam yan, Romel. Pero sige, gagawin ko. Kung may dadapo man na alitap-tap sa kamay ko. Pika ako. Nang bigla akong may nakitang alitap-tap na papalapit. Tapos dumapo sa kamay ko. Oh Miguel, ang swerte mo. Hulihin mo tapos mag-wish ka na. Wika ni Romel. Yan naman. Hinuli ko na kaagad tapos kinulong ko muna sa mga kamay ko. At pumikit na ako para humiling. At mula sa isipan ko, hiniling ko na sana magkita na kami ni Tito Berto. Kasi naman, sabik na talaga akong makita siya. At hinihiling ko din na sana bumilis lang ang paglipas ng mga oras at panahon. Kung pwede lang sanang andun na kaagad kami sa exciting part, yung magkasama na kami at di na magkakahiwalay pa. Yun lang naman ang tanging hiling ko, ang maging masaya sa piling ng isang taong pinakamamahal ko. Kaya lang, habang nakapikit ako, may naramdaman akong kakaiba. Kasi naman, may bigla na lang dumampi sa labi ko. At pagmulat ko ng mga mata ko, di ako makapaniwala sa ginawa ni Romel. Di tuloy ako nakapagsalita. Para kasing nagalit ako tapos ito. Iyakap niya ako ng mahigpit. Pero pilit akong kumakawala. Sorry Miguel. Gusto talaga kita. Wika ni Romel habang kumakawala ako sa mga yakap niya. Kaya ito, nang makawala ako, mumurahin ko sana siya kaya lang nakita ko bigla si Tito Berto. Nakatayo siya sa labas, sa gilid ng daan. Nakatingin sa akin at di gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Agad kong tinalikuran si Romel. Pupuntahan ko kasi si Tito Berto. Pero bakit ganito? Habang papalapit ako, lumuluha ang mga mata ko. At tanging takot ang nararamdaman ko. Kaya nung makalabas ako sa gate, agad akong lumapit kay Tito Berto. Nasa harapan ko na siya. Subalit, nakatingin lang siya sa mga mata ko. Hindi siya nagsasalita. At tila ba, may nais siyang sabihin pero pinipigilan niya lang. Miguel, sino siya? Wika ni Romel na sumunod pala sa akin tapos tumayo sa tabi ko at humawak pa sa balikat ko. Ayos ah. Kaya pala, lagi kang busy. Okay lang Miguel. Masaya ka na siguro.
Pero ito lang ang masasabi ko. Lahat ng pinakita ko sa'yo ay totoo. At kung nagkulang man ako, sorry. Sana masaya ka na. Sa mga sinabi ni Tito Berto, hindi ko alam kung paano ako magsasalita. Kasi naman, mas nangingibabaw yung takot sa puso ko. Teka, sino ka ba? Wika ni Romel, tapos nagulat ako kay Tito Berto kasi naman susuntukin niya ako. Napapikit na lang ako at naghintay sa tama ng suntok. Kaya lang, hindi sa akin tumama. Pagmulat ko, nakita ko si Romel nakahiga na sa damuhan sa gilid ng daan. Tangina, akala ko ako lang. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo, Miguel. Sana di na lang kita nakilala. Uwi ka ni Tito Berto na galit habang nakatitig sa mga mata ko. Ay, Gagi, ano nangyayari dito? Uwi ka naman ni RJ. Nakakalabas lang sa dormitoryo na nilapitan agad si Romel na nakatulog na ata sa lakas ng suntok. RJ, napadaan lang ako. Palis na din. Ano ba nangyayari? Wika naman ni RJ. At si Tito Berto, tumalikod na siya at nagsimula na maglakad babalayo. Kaya naman, hinabol ko siya at hinawakan ko ang kamay niya. Tito Berto, huwag kang umalis. Huwag mo ko iwan. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa mga mata ko. Lumuluha lang ako. Di ko mapigilan dahil sa takot sa mga nangyayari. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko at nagpatuloy siya sa paglalakad na di nagsasalita. Di ko alam kung saan kami patungo. Sumakay kami ng jeep tapos bumaba kami sa isang gusali na kulay pula sa tabi ng Jollibee. Bumili muna kami ng pagkain sa Jollibee tapos diretso pasok sa gusaling kulay pula. At ito, dinala ko ni Tito Berto sa isang silid. Sana okay na kami ni Tito Berto, pero bakit ganun? Di siya nagsasalita. Patingin-tingin lang siya tapos parang napakalamig ng pakikitungo niya sa akin. Parang hindi siya ang Tito Berto na nakilala ko. Para siyang ibang tao. Kumain na tayo. At maligo ka na pagkatapos. Wika ni Tito Berto. Opo, Tito Berto. Hindi ko alam kung saan patungo ang mga nangyayari. Pero gagawin ko ang lahat. Mapatawad lang ako ni Tito Berto.